Nung nakaraan, kabado malala ang China doon sa mga kumakalat-kalat na chismis, no, sa Japan na mag-a-acquire ang Japan ng nuclear weapon. Ngayon mga kapatid, etong North Korea, kabado malala din mga tol. Panoorin at pag-usapan natin to mga tol. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like, nasa 188,000 na po mga kapatid ang ating mga bagong kaibigan na nakafollow sa atin. Maraming salamat. So ngayon pag-uusapan natin to mga tol. Etong North Korea mga tol, kilala naman natin lahat to mga tol, di ba? Kilala natin to pagdating sa kanilang pagiging isolated. No, meron silang sariling taon, meron silang sariling petsa at wala silang ibang ginawa doon kundi palakasin ng kanilang military. At meron din silang mga nuclear weapon doon mga kapatid, no? Paulit-ulit sila naglo-launch ng missile nila. Ngayon, parang kabado malala dito si Kim Jong-un mga tol. Sabi rito, North Korea warned that Japan's alleged kasi ano lang naman yan haka-haka lang naman nuclear ambitions must be stopped at any cost, no? Sa kahit anong paraan kailangan mapahinto o mahinto. Totoo man to o hindi, kailangan mahinto. Etong ambition daw o pangarap, ambisyon ng Japan na magkaroon ng nuclear weapon. Kaya iniisip ko, bakit ba parang takot na takot sila mga tol, no? Kung magkakaroon ng Japan ng nuclear weapon. Samantalang sila, China, di ba? Meron silang nuclear mga missile. Etong North Korea, ganun din mga tol. Diba? Pinagmamalaki nila, nuclear power country na rin daw sila. Pero etong Japan mga tol, kahit wala namang inaanunsyo ang Japan at in fact mga kapatid, tinatanggi pa nga nila, sinasabi nila na hindi nila nanaisin magkaroon ng ganon at dapat nga hindi daw magkaroon ng ganon ng kahit na sino. Pero eto mga kapatid, chismis lang pero kabadong-kabado sila malala. Ayon dito sa report, basahin natin, The Japan Times, yan teka, lakihan natin. Yan, The Japan Times, North Korea says Japan's nuclear ambitions must be stopped at any cost. Seoul. North Korea said on Sunday that Japan's nuclear ambitions must be prevented at any cost after a Tokyo official reportedly suggested that the country should possess atomic weapons. Kasi mga kapatid, etong Japan, sila lang ang kaisa-isang bansa na nakaranas mga tol, no, ng bagsik nitong ganitong uri ng sandata noong ang World War II, di ba? Hinulugan sila niyan ng Amerika 2 beses sa Nagasaki at saka sa Hiroshima. So talagang alam nila mga tol kung ano ang epekto niyan. Kung ano ang impact niyan mga tol. Yun nga yung dahilan kung bakit sila sumuko. Pyongyang's reaction came after the unnamed official in the Prime Minister office was quoted by Kyodo News on Thursday as saying, I think we should possess nuclear weapons. Sabing ganun. Pero wala pang official niya na. The official was reported to have been involved in devising Japan's security policy. The Kyodo report also quoted the source as saying, in the end, we can only rely on ourselves when explaining the necessity. Sabing ganon, sa sarili lang natin tayo aasa. Sabing ganon, banda huli. Pyongyang said the remarks showed Tokyo was openly revealing their ambition to possess nuclear weapons going beyond the red line. Dito sa mga pahayag na to ng North Korea mga tol na, dito makikita mo talagang meron silang pareho sila ng China, no? Pareho sila ng China na merong matinding trauma ata rito sa Japan mga tol. Kasi biruin mo, Amerika merong nuclear. Russia meron din mga tol. Diba? China meron din. North Korea sabi nila meron na rin daw sila. Pakistan sabi nila meron din daw sila. Etong Japan mga tol, pinipigil nila at sabi stop at any cost.
Ano kaya ang alam niyo naman mga kapatid kung gaano naging malupit etong Japan nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan, 'di ba? Kahit dito sa Pilipinas mga tol, naging malupit sila. Pero wala na yung mga taong yun yung mga naging malupit nun, yung mga general nung mga panahon na yun. Wala na sila dito sa mundo ngayon. Kung meron man ilang mga buhay-buhay pa, mga veterans, 'di ba? Hindi na nga siguro makakalakad pa 'yon. At kahit sila mismo, pinagsisisihan nila, yung mismong Japan nagsisisi sila, tumihingi sila ng patawad sa kanilang nagawa nung mga panahon na 'yon, mga tol. 'Di ba? Sad to say, meron pa rin mga tao na alam mo 'yon, hindi na sila nakawala. Nabilanggo na sila sa nakaraan. Yung iba naman, ginagamit na weapon 'yon, ginagamit na sandata para maigiit nila yung kanilang propaganda. Like for example, yung ibang mga tao, 'di ba, na pinipigil nila yung pakikipag-ugnayan for example ng Pilipinas sa Japan kasi patuloy nilang ibinabalik yung mga naging kasalanan ng mga Hapon nung ikalawang digmaang pandaigdigan. Well, hindi naman natin kinakalimutan 'yon, pero kung yun na ipatulit-ulit nating ibabalik magpahanggang ngayon, 2025 to 2026 sa mga susunod pang panahon, saan tayo uusad? Hindi paatras tayo 'di ba? Paurong tayo Hindi na natin tinitignan yung magandang relasyon ngayon ng Japan at saka ng Pilipinas kung paulit-ulit nating ibabalik yung nakaraan. 'Di ba? So ganun din mga tol yung ginagawa nitong mga 'to para pigilan nga yung Japan doon sa plano nilang pagpapalakas ng kanilang military. Kung totoo man, kasi parang mga chismis-chismis lang naman tong mga ano na yan pagnanais ng Japan daw na magkaroon ng nuclear weapon. Sabing ganon, ayan this is not a misstatement or a reckless assertion but clearly reflects Japan's long-cherished ambition for nuclear weaponization, said the North Korean official who was not named. Take note mga tol ito'y galing mismo sa North Korea. Sila yung nagsasabi ng ganitong statement towards Japan. Samantalang hindi nila nakikita yung sarili nila mga tol na parang mga kahit noon pa napakapayapa ng daigdig pero sila todo gustong-gusto lagi ng gera no? The official added that if Japan acquired nuclear weapons, Asian countries will suffer a horrible nuclear disaster and mankind will face a great disaster. So kumbaga pinapalabas nila rito na talagang sobrang delikado itong Japan. Napakadelikado nitong Japan. Kapag ang Japan nagkaroon ng nuclear weapon, sabing ganun Asian countries will suffer a horrible nuclear disaster and mankind will face a great disaster. Sabing ganun mga tol. No? Sabing ganun ng North Korea The statement did not address Pyongyang's own nuclear program, which includes an atomic test first carried out in 2006 in violation of UN resolution. Ayan The statement did not address Pyongyang's own nuclear program. Meron din naman sila Meron nga din sila niyan which includes an atomic test first carried out in 2006 in violation, lumalabag daw sa UN resolution. No? Kita nyo, alam nyo, tama yung kasabihan bago mo punahin ng muta ng iba, 'di ba? Bago mo punahin ng dumi sa mukha ng iba, tanggalin mo muna yung muta mo, 'di ba? North Korea is believed to possess dozens of nuclear warheads and has repeatedly vowed to keep them despite a raft of international sanctions, saying it needs them to deter perceived military threats from the United States and its allies. Diba? Sabi ng North Korea, kailangan daw manatili sa kanila yon para mapigilan yung mga threats sa kanila, yung mga banta sa kanila. Sila lang din naman na nag-iisip na may banta sa kanila Wala naman nagkaka-interest sa kanila mga tol In an address to the United Nations in September, Pyongyang's Vice Foreign Minister Kim Son-gyong said his country would never surrender its nuclear weapons. So sabi pa nila yan, hindi daw nila isusuko ang kanilang nuclear weapons. We will never give up nuclear, which is our state law, national policy and sovereign power as well as the right to existence. Sila may karapatan, Japan wala. Under any circumstances, we will never walk away from this position, he said. Sabing ganun mga tol ng kanilang Foreign Minister Kim Son-gyong. Ulitin ko, we will never give up nuclear which is our state law,
national policy and sovereign power as well as the right to existence. Under any circumstances, we will never walk away from this position, he said. North Korean leader Kim Jong-un has also said he is open to talks with Washington provided Pyongyang is allowed to keep its nuclear arsenal. So sinasabi nila sila daw may karapatan. Tapos Japan, ang sabi, must be stopped at any cost. Double standard. Double standard ba yun? O yung gusto nila sila lang ang malakas. Ganon sila mga kapatid takot na takot dito sa Japan. No, hindi lang dito sa mga binabasa natin. Ito report din to mga tola mula rito sa First Post. Ito maikli lang, panoorin natin ng bahagya. As North Korea issues a strong warning of what it calls Japan's nuclear ambitions. Pyongyang says any move by Tokyo towards nuclear weapons must be stopped at any cost, calling it a threat not just to the region, but to humanity as a whole. Oh. No? Banta daw mga kapatid ang pagkakaroon ng nuclear weapon nitong Japan ay banta hindi lang dito sa Asia kundi sa buong sangkatauhan. Grabe mga tol. Imagine that mga kapatid. Ang Japan na open country, pwede kang pumunta, pwede kang mamasyal, alam mo yon, hindi katulad sa bansa nila na napakahigpit. Kahit yung mismong mga tao doon mga tol, hindi nga basta-basta pwede magkaroon ng cellphone. Hindi pwede basta-basta. Ultimo pagpapagupit ng buhok kailangan kung ano lang yung sinasabi ng gobyerno nila na gupit, dapat yun lang. Hindi ka pwedeng magpa-hairstyle na kung anong gusto mo. O kaya yung gagayahin mo yung mga hairstyle ng taga-South, hindi pwede yun. Bawal. Naalala ko merong estudyante bebenta siya ng movie ng Squid Game. Hinuli, pinurasahan, kinulong mga tol. Ganon katindi sa kanila, ganon kahigpit. 'Di ba? Imagine that mga kapatid, kung ganon sila, yung mga billboard nila doon, wala kang makikita mga commercial billboard. Eto batay lang din to sa mga napapanood nating mga vlogger, mga nagpunta na doon at mga documentary videos sa North Korea. Pwede rin kayo manood eh. Diba? Ganun katindi sa kanila, hindi lahat pwede magkaroon ng TV, magkaroon ng cellphone, magkaroon ng kotse. Diba? Wala sila mga billboard ng mga artista, puro doon mga military nila, mga general nila, yung mga nandoon. Ngayon sinasabi nila, kapag ang Japan daw nagkaroon ng nuclear weapons, hindi lang daw ito'y banta sa rehiyon ng Asia kundi sa buong sangkatauhan. Grabe ang tindi, di ba? Ano ang inyong masasabi dyan mga kapatid? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.